Mga kababayan, kanina nasunog ang DPWH diyan sa QC. Sa lahat ng mga departments ngayon, mahigit 20 yan. Itong Department of Public Works and Highways ang naieskandalo. Iisang departamento pa lang yan na trilyon na ang nakurakot. Isipin nyo yung iba pang mga departments. Right? Kumusta naman? Sa ngayon, ang nasa hot seat, literal, ay ang DPWH dahil nga po dito sa mga ghost projects, flood control projects na mga marurupok or substandard, madaling nasira, mahal ang budget pero sablay, di ba? Dahil sila yung na-expose nga ang korupsyon at pagwawaldas ng pera ng Pilipinas sa walang kapararakan or walang kwenta, alam nating ninakaw na. Ayan ang nangyari, nasunog ang kanilang office sa QC. I think that's near Kamuning. Ngayon may nag-message sa akin mga kababayan patungkol sa sunog na yan kasi pinaghihinalaan po na parang inside job or sinadya. Kasi 'di ba yung mga establishments, mga mall, mga groceries, even mga houses na naka-insure or insured or may insurance, 'di ba? Kung gusto nilang makuha yung kanilang insurance at malaking amount naman yan, say haluma na yung building nila, marupok na, may mga cracks na, sinasadya nilang sunugin. Oh, naalala ko bigla yung yung Star Mall Alabang. Wala na yung Star Mall, di ba? Blank, ano na yan, patag na yan dyan, parang Grand Terminal. Shoutout sa mga nasa Muntinlupa or nasa Alabang. Kasi dati, pag dumadaan kami dyan, amazed na amazed ako. Ang laki kasi ng Metropolis pa yan nung araw, di ba mga babayan? Metropolis tapos naging Star Mall. Ang Star Mall ngayon ay isa na lang yata dyan sa may tawid ng Mega Mall, yung katapat. Okay? Ano yan? Anong MRT station yung nandyan? Shaw Boulevard, right? Shaw Boulevard. So, yung kabila, actually hindi Mega Mall ang katapat niya. Ang katapat niya ay Shangri-La. Okay? Anyway, ayun nga, nasunog yung isang mall na yan in Alabang, pero hindi ko naman sinasabi na yan ay sinadya, pero malay natin. Matandang mall na may mga mumo pa raw yan, mga ating kuya, di ba? May mga multo sa sinihan yan. Mahilig pa naman ako manood ng sine dyan nung araw, nung college days ko. So, may mga ganyan, may mga buildings, may mga bahay na sinasadyang sunugin para makuha yung insurance money or something, di ba? But itong DPWH po ay mukhang sinunog para walang traces ng evidence. Isipin nyo na lang mga kababayan, kung nandyan ang lahat ng kontrata ng mga engineers and kung sino mga empleyado ng DPWH na ka-tie up nila yung halimbawa Diskaya, mga contractors na nalalantad ang corruption ngayon, yung kay Zaldico na 'di ba na mga construction firm at pati yung mga kapatid 'di ba na mga bakit ang dami nilang napapanalo ng contract all over the Philippines. So baka nandyan. Or maybe sa QC din, yung mga kontrata ng hindi lang flood control, o kung ano-ano mga pinapatayo dyan sa QC na mga establishment, ganun din, di ba, mga marurupok and whatnot. Baka nandyan, ano ba yan, central office ba yan? Anyway, sabi nga ni Remulla kanina mga kababayan ay mukhang inside job raw yan. Sila na rin mismo ang or pa-iimbestigahan nga ra kung yan ba ay aksidente lang or adjust ko lang yung oras para makapag-chikahan pa tayo. Aksidente lang or talagang may mga faulty wiring or sinadya, something, no? Para nga mawala yung mga ebidensya ng mga kontrata at kung ano-ano pa mang document na pwedeng mag-incriminate sa mga taong involved, politiko man, contractors and engineers, at government employees, pati mga bangko, mga kababayan na kasabwat dito sa anomalya ng flood control projects, yung mga bangko kung saan dinadeposit at wini-withdraw, backdoor yan ha, hindi sa harap ng bangko. So may special access yung mga, di ba, yung mga kadikit ng mga engineers, contractors at mga empleyado ng mga politiko sa mga bangko na nagsisipag-unlad ngayon. Obserbahan niyo kung anong mga bangko yan.
May mga nakita na kami actually na mga bangkong nagbonggahan ng kanilang branches, 'di ba? Lumaki na, nag-expand na or something. So mukhang umuunlad po at kumikitang kabuhayan itong mga anomalyang nangyayari, naka-tie up din ang bangko. Plus of course yung COA rin, 'di ba? Yung Commission on Audit allegedly ay kasabwat din diyan. Hindi lang yung mga engineers ng DPWH at saka ng mga ng mga construction firm, okay? So maybe sinunog. Ngayon mga kababayan, ang tanong, and actually tinanong ko to sa nag-message sa akin, paano yung mga yung mga soft copies? Kasi yung contract, okay, mga papeles. So hard copy yan, di ba? Not tangible, nahahawakan, naka-file. Paano naman yung soft copies? Like PDF file or yung mga naka-save lang na pictures, maybe scanned copy or photocopies or maybe ano pa ba? Ano pang ginagawa? Yun, mga i-scan nga, anong tawag sa ganyan? Wala naman ng fax machine ngayon, meron pa ba? Anyway, paano yung mga soft copies? Mga pictures nga ng mga contract, ganun, kung ano pa man. Doon, mukhang sa computer nga raw computer daw ang sumabog. Eh di wala na ring trace. Kasi ganun yan soft copies and hard copies. So, sinunog mo, we don't know. Meron ba silang mga flash drive? Nakalagay ba yan sa vault? Nasusunog ba ang laman ng vault? Well, metal yun. Pag uminit, pwede rin masunog sa loob. We don't know. Meron kayong nakasave sa cloud. Pero ang sabi po sa akin ng kausap natin mga kababayan ay, allergic daw po ang gobyerno ng Pilipinas sa mga soft copies. Mas preferred po sa mga government offices ang hard copy. Lumang filing system. Hindi yung sinisave-save lang na document sa hard drive or sa flash drive or sa memory ng computer, ganyan. Ayaw daw nila niyan. Kasi pwede pang kopyahin. Halimbawa, ako, empleyado ako ng isang government agency, say DPWH. Tapos, dahil nga mahal ko ang Pilipinas, ang gagawin ko during my duty, kukuha ako ng copies. Right? I don't know kung matitrace nila yon. Hindi nga sila, ayaw nga nila ng automation, mga kababayan. Ayaw nila ng digitalization. Diyan nga pumapasok yung kagustuhan ni VP Sara na kung gusto nating mapabilis ang investigation itong mga anomalya, dapat digitalized na ang lahat. Yung mga kopya nga na kontrata, ganyan-ganyan. Although madaling i-manipulate yan, mga kababayan, ha? Halimbawa, Excel sheets lang yun, listahan lang halimbawa, soft copy, nakasave lang sa computer, di ba? Listahan ng mga contractors. Kadali kasing i-edit nun, mga kababayan. Even yung mga photocopies, even yung Xerox, ganon, ng mga documents, kayang i-alter yan. Okay, unless magaling ka mag-forensic at malalaman mo na na-manipulate na yung document or yung at least yung nakasave na photocopy. Okay? Or kopya nung PDF file man or whatever document that is. Madali kasi mahirap siyang matrace kung siya ay manipulated na kailangan mo ipa-forensic. Pero kung sabihin mo yung itsura lang, mga kababayan, kahit yung picturean mo lang yung document tapos save mo yung picture, halimbawa kontrata o kaya payment, right? Binayaran na si saldi ko ng ganito o kaya si Tambalusos na ito na yung ganun, ito na na-deliver na okay na, or maybe yung mga conversation, we don't know, right? Kung ako'y matino at mahal ko ang Pilipinas, ang gagawin ko, magsisave ako ng kopya. Kunwari, ang aritos ko ay earrings lang, pero wag ka, pag kinalas mo, flash drive pala or USB port pala or saksak ko lang sa computer o copy and paste o save na doon, tanggal, balik hikaw. Or maybe sa Quintas or whatever, ang liit lang kaya ng mga flash drive, di ba? Thumb drive nga ang tawag kasi laki lang ng daliri natin. So, yan yung reason kung bakit allergic ang gobyerno ng Pilipinas sa digitalization. Kasi pwede kang gumawa ng kopya ng mga
ng mga hard, yung mga documents na tangible. Okay? So, kaya rin siguro sinunog, kung meron pa rin namang kopya na magli-leak, or meron pa rin na-save, or maybe nasa cloud, we don't know. At least, hindi maibabangga doon sa, sa hard copy. Ang irarason nila, ay naku, ano lang yan, kadaling i-edit ng mga picture na yan, di ba? Kadaling i-manipulate ng mga soft copies na yan. Ang kailangan natin hard copy. Ganon. Ngayon, ano raw ba ang ginagawa? May sinend kasi sa aking link yung kausap natin. Ano raw ang ginagawa para mapigilan ang digitalization, mga kababayan? Nilalagyan daw nila ng asin, right? Asin ang keyboard ng mga computer para madaling masira. Kasi magko-corrode yun yung mga, di ba yung sa mga yan sa mga keyboard nga, parang magiging kalawangin or rurupok or whatever yung mga keyboards kapag dinigitalize ngayon isang opisina. So, masisira agad yung computer. Tapos daw nilalagyan, halimbawa, matatapunan kunwari ng kape or pagkain or kung pagkain man, di ba, mangangat-ngat ng daga yung mga wiring ng computer. Sinasadya raw po talaga na pigilin ang computerization or, ganun. Yung automation, digitalization ng ibang mga offices, at saka matatanda rin naman kasi ang mga empleyado, so hindi familiar sa, di ba, sa internet and computer technology. So, ganyan yung sabotaheng ginagawa para pigilin ang digitalization. Plus, para nga walang soft copies, sira ang computer, at para wala ring hard copies, sunugin, disappearing na ang lahat ng sandali lang. Yung nasunog na post office, yung Central Post Office ng Pilipinas, dyan sa Liwasang Bonifacio, yung yung head office ng post office ng Pilipinas. Yun yung yung kapag kami mga event sa Liwasan, yun yung backdrop, yung nasa likod. Di ba nasunog yun? Ano kaya yung mga nasunog doon na documents? May mga letters kaya to specific people na mga pinadala, halimbawa, ganyan nga, kontrata. I-send ko sa'yo. Ito ang proof na na may nanakaw na ang mga politikong yan na billion or something. Ito yung, kaya mga pictures, we don't know. Pero sinunog, di ba, yung post office. Mahilig silang manunog. Parang sinasadya nga, mga kababayan. So, paano pang natin ito? Ano pang hope natin kung lahat sila magkakasabwat at binura na ang ebidensya? Di siguro pinakamaganda ay abolish niya yung poke ng ICI niya. Wala namang mangyayari sa ICI niya, di ba? Tama ba? Paano ba sila mag-iimbestiga? Kung may kailangan silang document from DPWH, ay kakatwiran lang na sunog sunog. O kung soft copies man, ay naku, wala kaming ganyan kasi nga mahirap din nasisira yung computer o kaya naman yung ibang empleyado hindi naman marunong sa computer technology o kaya naman madali namang i-tamper yan, madali namang i-edit, madali namang gumawa ng peking copies, kemi-kemi. I don't know. Pero yun nga, allergic sila sa computerization at sa automation na sinasuggest ni VP Sara para mabilis ang investigasyon dahil nga kapag hard copies ang kopya ng mga documents, kadaling i-erase, walang trace. Ganyan din po sa pera, right? Sa pagbabayad sa mga sa mga ensaymada vloggers o kaya naman sa mga double agents o kaya naman ay sa mga yung mga tao ng mga politiko o kaya naman ay sa ganyan nga sa kurakutan sa flood control. Hindi yan bank to bank. Kailangan physical, right? Kailangan pera, actual na money. Kasi kung i-send mo lang yan, I think cryptocurrency, baka safe pa naman. Pero yung sabi mo bank to bank transfer, may may trace, right? May trail, may paper trail. Whereas, kung cash ang ibibigay mo, physical money,
Mag-abutan na lang kayo somewhere, kahit sa ilalim ng dagat. Kunwari nag-scuba diving kayo, wag ka nagpalitan na pala doon, nag-abutan na pala ng maleta sa ilalim ng tubig. We don't know. Okay naman sa mga parking lot na walang CCTV, right? Hay, Ginoo ko, paano ang Pilipinas nito mga ating? May mangyayari pa ba? May makukulong ba? Balita ko isusolid daw yung ibang pera mga kababayan. May singit ko lang. Ang gagawin daw ay parang may mga buwaya, ay galing din kay Romulia, sa Romulia may sabi, may mga buwaya na willing magsoli ng pera at nangangakong hindi na nila uulitin, pero ang gusto nila, hindi sila pangalanan or dapat itago yung kanilang identity or what. Willing daw nilang isoli ang pera mga ating. Pero hindi dapat i-booking kung sino. Pasikreto yung pagsusoli. Siguro nga natakot yung iba, 'di ba? Na bahagang bundot ayaw umalis ng Pilipinas, katulad sa ayaw magtago. So ang gusto daw ng iba ay isoli na lang yung perang nakulimbat nila, pero hindi daw dapat sila ipakilala o isa publiko. Ganon. Huh? So walang makukulong? Kasi sabi, ito may nasoli naman, o bilyones naman na nasoli, okay, move on na kayo Philippines, payag kayo, like comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.